ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Why do we wrongly choose sometimes? Sa tingin ko po may tatlong dahilan. Una, pag nakikita nating tama ang mali, hindi tayo tamang makakapili. Bakit ang mali? Bakit ang masama siyang masarap? Pero ang tanong, talaga bang masarap ang masama? O baka kinondisyon lang natin ang ating mga sarili, iniisip lang natin na masarap ang masama. Kung hindi ka makakakita ng mabuti sa paggawa ng tama, iiwasan mo ito. Bakit merong mga ibang tao ayaw magsimba? Ano ang nasa isip nila? Nakakainip. Bakit hindi mo makumbinsi ang iyong kaibigan, ang iyong asawa na magdasal, magrosaryo? Anong sinasabi niya? Nakakaantok. When you see no pleasure in doing good, you will avoid it. Kailangan nating ituwid ang ating pag-iisip na hindi ka makakaranas ng mabuti sa paggawa mo ng masama. Pero pangalawa, pag nakakalimutan natin kung sino talaga tayo, mali palagi ang ating mapipili. Ang ating mga kilos, gawa, nagmumula sa ating pagkatao, sa ating pagkakakilala sa ating sarili. Ano ang nangyayari sa atin pag lumalayo ka sa Diyos? Ano ang nangyayari sa iyo? Pag nakakalimutan mo na ang Panginoon, nagkakaroon ng kasiraan sa iyong kaluluwa. Diyan nag-uumpisa ang kamatayan ng iyong kaluluwa. Kailangan natin maalaala, sino ba tayo talaga? Hindi lang tayo basta tao, anak tayo ng Diyos. At pag ikaw, anak ka ng Diyos, kung talagang mahal mo ng Diyos Ama, ano man ang sabihin niya, ano dapat ang iyong gawin? Sumunod ka. But lastly, nagkakamali ang tao sa pagpili dahil nasanay na siya sa masama. Hindi mo masisisi ang isang tao, bakit palaging mali ang kanyang napipili? Dahil dun siya nasanay. Bakit ang tao naiinip sa misa? Kasi paminsan-minsan lang nagsisimba. Kung gusto mong maituwid ang baluktot, anong kailangan mong gawin? Ulit-ulitin mo itong idiretsyo. Hindi pwede yung minsan lang. Kaya nga po, siya napakahalaga, yung ating pagpili sa Diyos, hindi lang pwedeng one time, big time. Kailangan palagi, araw-araw. There is power in repetition. There is power in consistency.